With, ano pala yun? With pala yung ano natin. Ito wrap content. Right. Yung with pala yung ano natin. Match parent. Yan. Siyempre, huwag mo makakalimutan yung orientation. Ang orientation dito, horizontal. Okay? Bakit horizontal, sir? Siyempre, para magtabi-tabi sila. Pahiga. Okay? So, 7, 8, 9, and divide. Okay? Ayo. Divide yan, 4 muna. Okay? Gagawin natin. So, ito yung una, button natin. BU, control space. Yan, button. Okay? Sabi ko naman sa inyo dito sa sa Eclipse, hindi nyo kailangan i-type lahat. Maging ano lang kayo, gamitin nyo lang yung control space. So, lagyan natin ulit ng height. Paulit-ulit lang naman to mostly yung height. Gawin natin siguro mga 100 dp. Yan. Width 100 dp. Okay. Lagyan natin ng text. Gawin ko yung ginawa ko sa string kanina. Kunin natin. So, this is a 7. Yan. Save natin. Wala pa pala tong ID. Ano ito yung ID? ID Atlas ID BTN7. Okay. Copy, lagyan pala natin ng margin. Margin 5 dp. Okay. Tapos dito, lagyan natin ng padding 5 dp na din. Okay, so pag sa graphical layout, ayun itsura niya. Laki. Bagay, palitan natin yung screen size. So naka 3 inches kasi yan, hindi nila alam. Yan, naka 3 inches yan eh. So malaki talaga. Okay, so kunin natin yung mga nasa 5.4. Mostly kasi ng mga cellphone yun, nasa 5 to 6 inches na eh. Ayan yung tsura niya. Ayan. Sakto. Ay, nakalimutan ko Nakalimutan ko yung pagsusulatan, yung dito sa taas. Okay, sige, gawin na natin. Okay, so yung pagsusulatan natin, dito pala yung sa taas. So text view yun. Yun edit text. So text view, ID, TV display. Okay, text view display. Sa kanya di-display yung mga text, yung mga sagot. Okay, lagyan natin ng height. Okay. Wrap content yung height. Lagyan natin ng width. Match parent yung width. Lagyan natin ng text. Text muna para makita lang natin kung ano itsura niya. Pag-uwi natin yung text size. Yan. Gawin siguro natin mga 30 SP. So SP yung ginagamit kapag scale pixel. Kapag text o dimension DP. Height and width, margin, dimension yan eh. Ayan. Ito yung natin. Gawin natin 50 para medyo mas malaki pa. Okay, so we can add background. Okay, so tawagin natin yung Android, tapos may color dyan. O ano tayo, darker gray kunyari. So meron na tayong background. Zoom natin ng konti. Ayan. Ganyan yung tsura niya. Okay. So parang parang may mali. Ano yung mali, sir? Dapat yung text nandito sa kanan. Okay. So ang gagawin lang natin, gravity. Okay. End. Dulo. Gravity end. Diba? Punta na siya sa dulo. Okay. So ituloy na natin yung button. Lakihan din natin to, Lakihan din natin yung text size. Text size ng button ay 50 by nandito. Yan.
Sakto. 50. Yan. Okay, so may button 7 na tayo. Copy-paste mo na to. Okay. Apat pala yun. Huwag mo munang isi-save, no, pag nagka-copy-paste ka ng mga object para hindi mag-error. Yan. So, ano yung error natin dito? String not allowed, ID, TV display. Kalimutan ko yung Atlas ID. EBDISP. Yan. Meron pa ba? Unparse console output. Okay lang yan. Okay. So, pare-parehas ng ID to, no? 7. Gawin natin to 8. EIGHT. So, syempre, yung label natin 8 din. Tapos, BTN 9. Okay. Tapos, ito, gawin natin 9. Ito, BTN div. So, div na lang yung katabi niya. Guys, So, yung iiwan label nila ako. natin, Dito kayo tulog. yan. Okay, so, right to left, enable, yan, sa support. Yan lang natin yan. Warning lang naman yan. Okay, yan. Ano dyan? Meron na tayong button. Okay? Wala akong kasama dito mamayang gabi. Dito kayo matulog. Itong div, yung width, pwede nating palitan. Para sakupin niya yung natitira. No? Gawin nating fill parent. Linggo bukas, no? Yan. Sinakop niya yung buong natira. Kung gaano kalaki yung natira, yun yung sasakupin ng operator natin. Overnight na lang kayo dito. So ngayon, meron na tayong first layer. Ano, Charmaine, Ali? Ngayon, second layer na tayo. Okay? Yan, second layer. Mamaya pag-usapan natin. Yan. So may second layer na tayo. Babaguhin na lang natin yung ID niya. So 4, 5, 6 naman to. Ito 4. Label na to 4. Parehas kaming code ni Sir. Ito 5. Siyempre, ang label nito 5 din. Ito 6. Ito multiply. Mul. Okay. Then ito is mul din. Okay. May error pa, wala na. Okay. Mayroon na tayong third layer. Pang third layer na pala tayo. May second layer na tayo. Yan. So, paste na lang din natin. Pababa. Okay. Yung comment natin, yan yung hangganan para di ka malito. No? So, third layer. So, ito yung button 1. ONE. ONE. Okay. So, mapapansin niyo yung naming ko, kung ano yung parehas dun sa, kung ano yung ID niya, pinaparehas ko dun sa label ng string para hindi tayo nahihirapan. Okay. Kasi ikaw din naman ang gumagawa ng mga variable naming mo. So, wag kang maglagay ng mga variable naming na mahirap tandaan. Para may pattern na tawagin. Ito sub. Label niya sub din. O, pupunta na ng graphical layout, tatlong layer na. Okay? So, yun yung sinasabi ko sa inyo, no? Basic calculator. Hindi ko alam ano yung basic ng iba. 2 text box, 4 na button. Very good tayo ron. Okay? Ayan. Sinong tama assignment? Raise hands. Sino tumama? Isa. Marami. Maraming nagbago. Okay. So, okay, very good.
Yan. So, sabi ko, may nagtanong sa akin, hindi ko alam kung sa GC ninyo o sa kabilang, na sinusure na ba isang araw lang? Isang araw lang to. So, ang tanong ko sa'yo, gaano ba katagal to ginawa? Wala pa tayong 30 minutes. No? Nag-discuss pa akong proposal. Okay, ayan. So, itong layout na to, sapat na sapat yan para sa isang araw na activity. No? Copy-paste lang naman eh. Kailangan mo lang maging familiar dito sa mga parameters na to. Which is, kung titignan ko naman, hindi naman mahirap tandaan. Diba? Text size, edi para sa size ng text. Display ng text, edi text. Diba? Layout height, layout width, paulit-ulit. Yung margin, kung gusto mo maglagay ng margin, pwede. Kung ayaw mo, may sarili naman yung margining. 1 pixel, edi okay lang. Nagpaalam na ako dyan. Diba? So, nasa sa'yo yan kung paano mo i-layout yung ano mo. So, itong display natin, ginagyan ko lang ng kulay para syempre nakikita. Kasi yung text view walang background. Ayan. So, tanggalin ko na tong text dito. Text view. Ito. Ayan. O nga pala, no? Kalimutan ko mag-run ng Nox. Nox, run natin. Bago natin i-ano yung app natin. So, run as lang natin. No. Yan. So, launching na to, no? So, tingnan natin sa bin. Yan. So, kapag launching na yung app mo, meron na yung APK. Kung hindi ma-detect yung cellphone mo, pwede mo nang kunin sa bin yung APK para ma-install mo sa cellphone mo. Launching na yung magaan kayo kanina. Maghahanap na siya ng app o ng device kung saan niya i-install yung app mo. So may APK na dito sa bin. Okay? Kung hindi mo mapagana yung Nox, hindi siya mag-install. Kung hindi mo mapagana sa cellphone mo, manual copy ka. Copy mo yung APK, paste mo sa cellphone mo para ma-run. Okay, double click mo yung APK, automatic naman madedetect ng Nox yun. Yan. Hintayin lang natin tong Nox natin na start. So, tanggalin ko muna yung mga naunang application. Baka tawagin niya kasi. Uninstall lang natin. Uninstall. Okay, so, try na natin i-run as. Ito pa. At ayaw. Oh. Hindi niya na-detect Okay, so hindi niya na-detect yung Nox natin. Restart natin. Nare-restart ba to? Wala. Isarado muna natin. May visor. Exit visor. Exit na rin to. So, run natin ulit yung Nox. Nade-detect naman yan Matagal nga lang. Okay, try again. Tagal niya naman mag-exit. Reminder, exiting Nox, please try again. Naku, tayo dyan. Tapos manager na natin. Baka nandito pa yung Nox.
Nox. Nandito pa nga siya. Pagka nasa system mo yun, no, hindi yung magra-run. Kailangan mo lang hanapin. Nox. Ay, okay. Sana ma-detect na. Okay, so habang nagra-run yan, naalala ko lang. So midterm na natin next week. Dalawa yung midterm natin, na isang written tsaka isang hands-on. So yung written, sasagutan siya sa Google Form. Okay? Yung hands-on, magbibigay ako ng problem and yun yung sasagutan ninyo. Hintayin lang natin yan. Tagal nyo. Ayan natin. Saksa ko nga yung cellphone ko. Minsan kasi hindi nag-aano yung ADB. Kailangan merong starter. Cheers. Feeling ko activity lang yung calculator ngayon. Iba daw yung midterm eh. Oo. Pero baka maglalagay ng ano ngayon, Java. Kaya nga, yun yung activity ngayon. May Akala ko ligtas na ako. Na-open mic ko yung kay sir. Nakanta sana ako. So, Alam ko ito naman na lang sa ligtas daw cellphone si ko lang Java. siya. Ay, kumana itong Nox na to. Shermaine, overnight tayo. Walang. Paalam mo kay mama. Yay. Pero alam ko hindi papayag. Yun, diba? Sabi ko sa inyo, Papayag kailangan lang yan. ng starter yan eh. Ayan, na-detect na yung cellphone ko. Itong 55 something. Ito yung Nox. Ayan. Di pa kasi ako nagre-restart simula nung kailan? Lunes. Di pa ako nagpapatay ng PC. Kaya ganito itong PC ko eh. Itong ang edge ko, hindi ko masarado. Hindi yan masara. May update kasi tong PC, hindi ko ina-update kasi sabi ko kailangan ko yung PC. Yeah. So, madalas nangyayari sa akin to sa Windows 10. Yeah. So, ito na yung ano natin, yung app natin, calculator. Kanino yung paki-mute na lang. Kanino yung medyo dun. Pa-mute na lang. So, ito yung app natin, ayan. Kailangan niya lang, sa totoo lang, kailangan ko lang i-restart yung PC ko. Hindi pa ako nagre-restart ng PC. Hindi ko pa nga pinapatay eh. Ayan. So, ngayon, gawin na natin yung function. So, tuloy nyo na lang, no? I know, pina-assignment ko na nga to para mabilis eh. Diba? So, tuloy nyo na lang yung mga kulang na button dyan. So, sinample lang kayo kung paano gumamit ng linear layout, tsaka yung horizontal, tsaka yung vertical. Okay? So, dito kasi sa natin, kung mapapansin ninyo, banda rito sa graphical layout, nasa kanan, nandito yung mga niya. Linear layout, ito yung parent. Ayan, parent. Tapos yung mga first layer child, yan. Yan. So, sa unang linear layout natin, naka-horizontal, naka-vertical tayo. Kaya pababa lahat yan. Babaguhin ko yung design ng Hindi lang sa akin kita. kasi di ba walang dot yung sa Pero akin. ito yung linear layout na una. Ito yung ikalawa. Ikatlo. Nasa gitna. Okay, nasa loob siya. Ngayon, ito yung button, yung third yung second, no? Second child. Yan. Ito yung mga naka-vertical. Sunod-sunod. Okay, ganon.
Okay? So, kunyari tapos na ako mag-layout, dito na ako sa Java. Nakakasunod tayo, class. Hello? Yes, sir. Okay. So, ngayon gawa tayo ng button dito. Button. Hihingi lang naman ng import yan eh. Import. Ayaw mo. BTN1. Hihingi lang naman ng import yan. Import. Okay. So, dito sa widgets, pwede na natin gamitin yung asterisk. Okay. Para pag nagtawag tayo text view, button, hindi na mag-error. Okay. Pero ang problema kasi pag in-asterisk natin, lahat ng widget i-import niya. Okay. So, yun lang yan. Pwedeng bumigat yung app mo. Pero sige, para mabilis yung development natin, button 2, button 3, yan. Parehas nga kami ng kodi, sir. Tapos, yung button natin, syempre, kailangan natin ng instance. Okay, button. Okay, find view by ID r.id.btn1. Diba? Malinis yung coding natin. So, ang technique doon, yung proper naming. Okay? So, btn1, alam mo na button 1 yan. So, itong button 1 na variable, tinapat ko siya dyan para madali yung intindihin. Okay? So, copy. Paste. Button 2, button 3. Okay, button 2 and button 3. Save na. Okay? Tapos, yung text view natin. Text view. Natin, LCD. No? Kasi yun yung parang LCD natin. Yung display natin. So, pinangalanan ko siyang LCD. Okay? So, lagyan natin siya dito sa taas na lang. Equals to text view. Tapos, find view by ID r.id.tv display. Okay. So, naka-declare na tayo ng mga kailangan muna natin. 3 button lang muna. Marami pa yun eh. Okay? So, simulan natin sa btn1. btn1 .set. Yan, naglalag. So, naglalag talaga yung PC ko kapag gamit ko yung Nox. Sabay eh. Yan. Set on click listener. New view at view on click listener. Okay? Ayan. So, automatic na tong gagawin ni Eclipse. Wala ka nang masyadong iisipin. Okay, so I forgot, kailangan pala natin ng string. Okay. String, ito yung pinaka-display natin. Okay. So, display. Ang gagawin ni display, kapag pinindot yung button 1, plus equal to 1. Bakit plus equal, sir? Para hindi niya i-overwrite yung laman. Dagdagan niya lang. Diba? Yung ito kasi, ang equivalent niyan, DISP is equals to DISP plus 1. Yan ang equivalent niyan. Okay? So, alin yung mas mahaba? Ito. So, dito tayo sa maiksi. Okay? So, ito yung operator na concatenate equal, plus equal. Okay? Assignment, ano yan, operator. Na hindi niya i-overwrite yung laman. Dadagdagan niya lang. Okay? So, parang tinawag niya yung sarili niya, tapos yung idudugtong mo. So, yun yung ibig sabihin ng plus equal. Okay? Ayan. Tapos, si LCD, set text natin. Set text to DISP. Okay? Ayan. Kung mapapansin nyo, linis ng code natin, no? Kasi, naka-global declaration tayo ng variable. Okay? Paano kung ang ginawa ko, itong text view,
Copy natin. Nilagay ko rito. Okay. So may chances na ito. Kailangan mong i-change to final. Ayan, maglalagay ka ng final. Final text view. Okay? Kasi sa scope of the variable, hindi na siya makikita. No? Kasi this is a method sa loob ng method. And may another constructor sa loob ng method. So, hindi na siya makikita. Okay? Kaya ang ginagawa ko, para malinis yung coding natin, yung declaration natin, nasa taas. Sa class. Para malinis. Hindi ako naglalagay ng static, hindi ako naglalagay ng ano. Okay, ng final. Static final. Sa Java kasi 'di ba naglalagay pa ng static string, public static something na ganun. Private static, yan. So nasa ano yung tawag nito? Access modifier. Okay? So kapag na-global kasi, hindi mo kailangan maglagay nun. Global eh. So lahat sila may access dun sa variable. Pero dahil hindi naka-public static 'yon, hindi mo pwedeng tawagin sa ibang class ng Android natin. Kunyari, ibang activity yung ginagawa mo, hindi mo siya matatawag doon. Technically, ba't mo naman tatawagin yung button sa kabilang layout, no? So, hindi naman din kailangan. Okay? So, testing natin kung gumagana. Ayan, so, ito yung ano natin, launch lang natin. Ayan, so pag pinili natin ng 1, gagana na yan. Okay? Naintindihan? Intindihan natin yung ginawa natin ngayon? Opo, sir. So, ito yung sinasabi ko, no? Pag pinili tayo ng 1, dadami yan. Hindi yan mawawala. Kasi, nag-plus equal tayo. Ayan. Ngayon, button 2 na tayo. Dahil button 2, copy-paste. Okay? So, sabi ko sa inyo, hindi naman mahirap yan eh. Mahaba lang. Okay? Copy-paste. Ito, gaya mong button 2. Yung display, gaya mong 2. Yung comment, iyaan mo na yan. Comment lang naman yan eh. Okay, so run natin. Ayan, 2. O, di ba gumagana na agad? Dalawa lang yung binago natin, copy-paste lang. Di ba? Okay. O, ganun din sa 3. O, 3. Bagay mo tong 3. 3. Gagana na yun. Okay. Ito naman yung nakaraan. May na magtanong na, sir, pwede ba yung public ganito? Okay? Yung sa on-click ng XML gagawin. Okay? So, ang gagawin mo naman, okay, yung hindi ka gagamit ng on-click listener, no? Hindi ka gagamit nun. Ang gagamitin mo, gawa kang sarili mong method. Okay? Pwede naman public void display for. Kunyari, sa for tayo maglagay. Okay? Tapos ito, gamit ka ng view. Gamitin natin yung view. Tapos V. So itong view V, pares lang dito yan. Ito, agay mong V to, pwede. Hindi yan mag-error. Pares lang yan. Variable lang naman yan eh. Yan, view V, kunyari. Tapos ito, copy-paste mo to. Okay? Yan. Public void display for. Pero gagawin mo yun sa labas ng onCreate ah. Ito yung bracket ng class oh, pinakadulo. Ito yung onCreate. Yan ang sabi ko sa inyo, ayan ah. Gagawin mo yon sa labas ng onCreate bundle. So nasa loob siya ng nasa loob pa rin ng class. Ito yung last na ano, na brace sa dulo. Kaya sa baba ko siya nilagay eh. Yan. Yan. So, ngayon, itong display for, tatawagin mo dito. Hanapin mo yung for. Wrap for. O ito. Ito yung for. Pwede kahit saan mo lagay dito, lagay mo on click.
space mo to. Display 4. Kasi natin kung gagana. Yan, 4. Ay, 3. Di ko binago. Di ko binago. Diba? 3 pa din yung lumabas. So, 4 yan. Okay? So, gumagana. Okay? So, ganun din, no? Pwede, copy-paste mo din. No? Copy-paste mo din. Ito, gawin mong 5. Ito, display 5. Hindi ka nag-set on click listener, ha? Ayan. Tapos, pupunta ka ulit dito. No? Punta ka dun sa kabila. On click. Bigay mo yung display 5. Okay? Ayan. So, walang on-click listener. Hindi ka nag-on-click listener, nag-public void method ka lang. Okay? Ng view. Gagana yun. Oo, syempre. Okay? Sa inyo, kung saan kayo nadadalian, no? Kahit saan naman pwede. Pero mamaya papaliwanag ko kung bakit mas mahalaga, mas gusto ko yung set on-click listener. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Diba? Parehas lang ng method yan. Yung 1, 2, 3, parehas lang ang set on-click listener. Yung 4 and 5, hindi. Naka-void method lang. Mas maiksing tignan to, oo. Kasi konti lang eh. Diba? Ang problema, lilipat ka pa ng XML. Okay? Yun yung isa sa problema ko dito. Kaya hindi ko to ginagamit. Nilipat pa akong XML. Paano kung magkamali ako nang malagyan ng button? Eh, ang tagal-tagal pa namang mag-build. Di masakit na naman sa ulo. Di ba? Build na naman uli. Lalo na kung nagmamadali ka, click ka ng click, lipat ka ng lipat. Okay? Yun yung pinaka doon pag nagmamadali ka, lipat ka ng lipat ng file. The more na nadidistract ka pag gumagawa ka. Okay? Kaya kung mapapansin niyo kanina, ang una kong ginawa, ito, strings. Pagkatapos nag-layout. Pagkatapos mag-layout, wala na akong gagawin dapat sa layout. Dito na ako sa Java. Okay? As a programmer, mas magandang synchronize yung paggawa mo ng program. Okay? Kaya mas maganda, dire-diretso tayo sa set on-click listener. Dire-diretso lang. Diba? Hindi na ako lilipat ng XML. Kasi gumawa na ako ng control para dun sa mga button. Ngayon, ang tanong, paano kung maglalagay ako ng response dun sa button? Na kapag kinlik ko yung button, magbabago yung kulay niya. Diba? Babaguhin natin yung kulay niya. Paano yun? Paano mangyayari yun? Hindi kaya yun ito. Okay? Kasi on-click lang yung ano niya eh. So hindi niya alam, hindi naka-address kung sinong button. Hindi naka-address kung sinong button yung pipindutin niya. Problema nun, gagawin mo rin to. Uulitin mo rin to. Gagawa ka ng addressing, variable addressing, para ma-access mo yung button. Diba? So, parang paulit-ulit ka lang. Okay? So, diskarte nyo, no, class, kung anong gusto ninyo. Na parang HTML, lilipat ka rito, lalagay mo yung on-click niya, event, okay lang. Tapos dito, may public void ka. Diba? Ngayon naman, kapag ka naman, kagaya ko, hindi mo gusto na lumilipat, gamit ka nito. Ang advantage nito, hindi ka malilito kung kaninong button mo inassign. Kasi naka-declare eh. Diba? Tapos yan, hindi naman din kailangan i-type mo lahat. Kasi nga, ka-copy-paste mo lang eh. Copy-paste mo to. Ito lang babaguhin mo eh. Yung nasa pangalan ng button. Ngayon yung function sa loob, kung parehas naman sila ng gagawin, edi wala ka rin masyadong gagawin. Kung titignan ninyo, no, itong public void display view. Ito yan, no. Public void, ang pangalan lang on-click. On-click lang yung pangalan. Pero ganun pa rin. Okay? Ito nga lang yung listener lang. May on-click listener lang. Okay? Naintindihan natin? May tanong?
Hello? Wala po. Wala. Sigurado tayo dyan, ha? Kasi, papatuloy ko na sa inyo to, no? So, gagawa na lang akong bagong assignment sa classroom natin. Ituloy nyo na. Lagyan nyo na lang function yung basic calculator natin. Nakakapag-add na dapat yan, nakakapag-subtract, multiply, divide. Okay? So, ganito lang yung gagawin ninyo. Ganito lang yung function sa button. Tinuro ko naman na itong on-click dati. Naturo ko na rin naman na yung set text. So, kayang-kaya nyo na yan. Okay? May tanong? Kailan po deadline, sir? So, syempre next week. Well, Hindi ano po. to, assignment eh. So, 1 week to. Okay? So, next week ng Friday. Hindi niya ba So, sasample yung ad? Midterm kayo, magche-check na ako. At yung ad Kaya niya. yung mga hindi pa nakakapag-submit ng mga activity nila, assignment nila, mag-submit na. Kaysa 50 yung ibigay ko, no? Bawas lang. Kunyari, tama assignment. Lagyan ko pa ba ng 100 dat sa sana, akin? kaso late. Bawas grade. Kumpara naman sa hindi ka nag-submit, 50 yun. Oo. Okay? Mas mainam ng Sabado late. pa lang kaysa pala wala. bukas. Kaya nga. Yan. So, ito yung magiging Overlate ba lecture tayo? nila. So, i-upload ko na lang to later para Oo, akala ko Sunday na. Pero kung gusto nyo, screenshot nyo na. Yan, screenshot nyo na yung on-click niya yan, pero kahit hindi na. Sabi ko nga. Kasi automatic naman yan eh. Tatype mo lang to. Galit na si Ali, lagot kayo. Okay? So, ewan ko kung parehas tayo ng opinion about dito. Ito, hindi ako dito, no, hindi ako fan ng ganitong style. Bakit, sir? Kasi, no, para sa akin, ang hassle. Tapos na ako mag-layout, babalik pa ako sa XML para lang ilagay yan. Di ba? Kung nag-program ako, focus ako sa Java, Java lang. Di Java na lang. Dito lang ako, on-click listener. At dito, ang advantage nitong on-click listener, hindi ka magkakamali ng button. Dito kasi, paano kung meron kang sign up layout? First name, middle name, last name, address, contact number, and so. So marami yun. Hahanapin mo yun, isa-isa. Nasaan na yun? Diba? Nasaan na yung na yun? Hindi na nalalagay. Diba? Kanya, marami kang button doon. Diba? Masakit sa ulo yun. Okay? So, siguro, ginagawa ko lang to kapag isang button lang. Button save, isang button lang yun eh. Diba? Adi, ito na gagawin ko. Ang button lang naman eh. Kasi minsan kasi, sa ginagawa ko, no, kapag sign up, o kaya, ayan, sign up tapos update ng profile, yung laman ng sign up, yun din naman yung sa update ng profile eh. Minsan, ang ginagawa ko, same layout, same activity. Ang ginabago ko lang, pinapalitan ko lang yung display ng button. From save, ginagawa kong update information. Diba? Save information kapag sign up, kunyari. Tapos gagawin ko na lang siyang update. Di binabago ko lang yung text ng button. Yung function ng button, ganun pa rin yung gagawin niya. Diba? So, bawas trabaho. Kasi, nire-recycle ko yung mga layout ko eh. Hindi ako nagre-layout ng uulitin ko yung buong layout. No, hindi ganon. Hindi ako ganon gumawa. Mostly yan, nire-recycle ko talaga yan. Kasi, pares lang naman ang laman eh. Yan. So, diskarte nyo no. As a programmer, CS kayo, kausap ko kayo CS. As a programmer, ito bang public void na to yung gusto ninyo na lumilipat kayo sa XML o yung set on click listener na unang tinuro ko sa inyo para hindi na kayo lumilipat. Diba? Ganun din naman yan, public void. Ang problema lang nito, itong buong public void, tinype mo. Sa akin, itong buong public void, si Eclipse ang gumawa niyan. Ito lang yung tinype ko. Diba? Yun lang yun. Ang ano pa nito, pag nagkamali ka ng braces, pag pinasok mo yung public void sa loob ng onCreate, mag-e-error ka. Kasi, itong protected void na onCreate, no, itong onCreate na to, ay isang method sa loob ng main activity. At itong public void ay isa ring method. So, kumbaga parehas sila ng level. Okay? So, dito, may public void dito, pero naka-override yan.
So, hindi sila parehas ng level. Kaya, sinasabi ko sa inyo, diskarte nyo na kung ano yung gagamitin ninyo. Copy? Opo, sir. Okay. So, sige. Kung wala na silang question, pwede na tayong mag-dismiss. Okay? Tuloy nyo na yung function nito. Anong submission pa naman ito is next week. Okay? So, sige. Have a nice day. Stay safe. Thank you po, sir. Thank you po, sir. You may take your break. Thank you po. Thank you po, sir. Mouse girls. Ano ba? Tutuloy ba tayo mamaya?